Yan, pinalabas na po yung mga yung mga dumalaga. Kakain po sila ng feed concentrate yung ginawa natin kanina. Ano. Tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila, kung paano. Andito po tayo ngayon sa Brenjan Integrated Farm at sa oras na ito, meron tayong kasama ngayon. Of course, yung owner po ng Brenjan Integrated Farm, kasi nandito tayo sa farm nila ngayon. Together with ATI, yung mga kasama namin sa training, kasi nagte-training kami about feed production. So tiniruan kami nila Sir Brenjan ng yan yung sa silage, pagka-cut, pag-prepare ng substrate na ginawa natin. Later makikita niyo sa mga videos natin. So anyway, since na nandito na rin tayo, tatanungin natin si Sir Brenjan sa yung mga experience niya rin sa farm, 'di ba? Marami tayo actually matututunan sa kanya. Una siguro na gusto kong tanungin Sir Brenjan, kasi lalong-lalo na sa mga young farmers na, kasi alam nyo marami na discourage na pumasok sa agriculture kasi parang parang nakikita nila parang walang future. Anong masasabi mo doon, Sir? Totoo ba na parang walang future sa agriculture? Ang iba kasi kaya sila nag-depend. Yung iba kasi ang gusto nila is sa farming kasi walang one time big time. Sa farm, mag-start ka ng parang start small, dream big. Kasi ganun yung ginawa namin. Nag-umpisa lang kami muna sa maliit hanggang sa unti-unti namin pinalaki. So, number one na kahit maliit lang siya. Ngayon, start small and dream big. So, yan huwag niyo makakalimutan yan. Sir, pagdating naman sa sa pagkita, meron ba talagang kita sa agrikultura? Especially sa iyo na ang concentration niyo dito sa farm, nakita ko goat farming. Profitable ba ang goat farming para sa iyo? Para sa amin po talaga profitable po siya, basta mag-discarding ka lang po. Kasi ang goat farming po, balang kambing po siya po yung pinaka low maintenance. Hindi katulad ng mga poultry na nakamababa. Ang mga kambing po kasi natin, nandyan lang sa paligid yung mga pagkain nila. Hindi lang natin alam na halos nandyan lang pala sa tabi yung pan na pwede nating ipakain sa kanila. Kaya mas profitable po sa tingin ko yung pagkakambing kaysa sa ibang pagkain. So ibig sabihin kasi dahil sa hindi siya masyadong mataas ang gastusin, maintenance. Pero malaki ang kita dahil mahal siya. Medyo mahal yung kanyang kambing. Maganda yung kanyang kambing niya. So, kita niyo yan. So, yung mga naghahanap ng gagawin, yung saan kayo papasok na mga venture sa agriculture, one of yung profitable ayon kay Sir Brenjan, kay John Stolas, ay yung pag-aalaga ng kambing. At kung gusto nyong matutunan kung ano yung ginagawa, of course, ako, Sir, tama ba? Parehas ba tayo ng karanasan na nakakatulong yung mismong pupunta ka dun sa talagang gumagawa na ng practice? Opo, pwede silang bumisita dito kung gusto, bago sila mag-start para makakuha sila ng konting idea. Muna, ayan, pasyal sila dito, tapos sa ibang farm. Ayun, para may guide ko sila kung ano yung tamang gawin. Para po hindi masayang yung kapital nila. So tama yan, nabanggit mo Sir Brenjan, kasi ako yung isa sa mga sinasabi mo na yan. Pumasok kami sa goat farming kasi excited ako Napanood ko yung mga early video mo noon, pero hindi kita binisita. Ngayon lang ako nakarating dito sa farm mo. Medyo malaki din ang nalugi sa amin dahil una yung nakuha namin na lahi ng kambing namin, hindi masyadong lumalaki. Kala namin okay na So tapos marami pa, hindi namin nasusustain yung pagkain. Dahil hindi ko alam yun nung una, excited lang ako mag-farm, Sir. Kaya tama po yung sabi ni Sir na na maganda yung pagbisita muna. Tapos kung kailangan nyo ng mag-advise sa inyo o meron kayong matutunan, punta kayo kay Sir. Yung lugar niyo po, Sir, saan po matatagpuan ang Brenjan Integrated Farm? Bali, dito lang po kami sa Villasis, Pangasinan. Malapit lang po kami dito sa kung alam niyo po yung tulay na mahaba na Villasis Carmen. Malapit lang po dito. Malapit din kami sa SM Rosales po. Okay. So, Sir Brenjan, na lang, mensahe para sa ito kasing channel namin, isa sa mga advocacy nito yung inspire ang mga young farmers. Kasi katulad ng anak ko, young farmer siya, at saka marami rin kami mga kabataan farmer na pumapasok sa agriculture. Ano ang may advice mo sa mga young farmer na manunood nitong video na to?
Ang may advice ko lang po, kasi ang farming, huwag po silang magmadali. Bali, pag-aralan muna nila ng mabuti kung ano yung papasukin nila. Pasyal sila sa mga panda, yung mga successful na sa ganung business, saka sila mag-start para magkaroon sila ng idea, hindi masayang yung capital nila dun sa gusto nilang pasukin. Yun, so narinig natin mula mismo doon sa nakaranas na, hindi lang po yung alam pero ginawa niya mismo talaga sa farm at napatunayan natin ito. According kay Sir, ilang taon na tayo mula nag-umpisa tayo ng goat farming? 15 years na po kaming nag-alaga. 15 years po. Kaya pag nagpunta kayo kay Sir kay Sir John, maituturo niya sa inyo yung karanasan niya sa 15 years. Imagine niyo yan. Saan kayo makakita ng shortcut yan. Diba? Mas malalaman niyo yung mga dapat niyong malaman. So, sinabi na ni Sir yung address nila. You can visit them here in Villasis, Pangasinan, sa kanilang goat farm, o baka mag-start din kayo katulad ng isang kasama namin. Mag-start siya ng goat farming at cattle farming. So, si Sir John Estola. Dito sa Puerto. Yeah, gustong-gusto nga naman pala ng mga kambing yung feed concentration. Sanay na sila.